Dahil sa maagang paghihiwalay ng kanyang mga magulang ay namulat si Marvin sa kahirapan ng buhay. Bakit hindi ako lumaki sa isang pamilya na magarbo? Kung hindi biling luto yung aming kakainin, kahit kropek lang yan o chichirya lang yan sa tindahan, kakainin namin. Bagamat ganito ang kanyang sitwasyon, maaga rin siyang nakakilala sa Diyos. Noong bata ako, attending yung mga Sunday school classes, vacation Bible schools, and yung participation ko dun sa mga street evangelism ministry led me to know Jesus Christ as the personal Lord and Savior. Sa isang pagkakataon, nasubok ang kanyang pananampalataya nang magkaroon ng isang malubhang sakit. Dahil sa kahirapan, siya ay kumonsulta sa isang albularyo. Maraming in-advise yung albularyo, pahid-pahid na kung ano-ano, langis, dahon, kandila. Hanggang sa dumating ang time na exhaust na namin yung mga albularyo sa Cavite City halos, walang nakapagpagaling sa akin. Dahil hindi naman gumaling, napilitan silang magpakonsulta sa doktor. Doon nila napag-alaman na mayroong kidney infection si Marvin dulot ng pagkain ng maaalat. Hindi mo kailangan ng laboratory test para malaman na may dugo doon sa ihi. So alam ko there's really something wrong. Habang nagpapagaling, isang panalangin ang nasambit ni Marvin sa Panginoon. Habang nag-intensify yung takot ko, nag-intensify din yung prayer statement ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, pagalingin mo ko. Kung pagagalingin mo ko, magpapastor ako. Hindi ko alam na during that time na seseryosohin talaga ng Lord yung prayer ko. It was a prayer of desperation. Kinabukasan, isang magandang balita ang narinig ni Marvin mula sa doktor. Kasi nung gabi, isa ito sa pinakamalalang pasyente ko. Pero ngayon, sabi niya, clear na siya of everything. At ang sabi niya pa sa nanay ko, yung ganitong klase ng sakit, hindi siya gumagaling biglaan. So the doctor was left surprised by that miracle. Sa himalang natanggap, nang makapagtapos ng high school, ay biglang nagkaroon ng agam-agam si Marvin kung ipagpapatuloy ang pag-aaral sa Bible School. Kung kaya't tumawag siya sa CBN Asia Prayer Center. Hindi ko makakalimutan na binato niya sa akin na advice is, pwede mong masunod yung gusto mo, pero gaano ka nakakasiguro na magkakaroon ng kabuluhan ang buhay mo sa labas ng kalooban ng Panginoon. Dinala ko ng Lord sa Deuteronomy 21-23. Ang sabi roon, you make a vow to the Lord, do not be slow to pay it or you will be guilty of sin. It was very clear na meron akong kailangang tuparin. Buong pusong sinunod ni Marvin ang panawagan ng Diyos bilang isang full-time pastor matapos mag-graduate sa seminaryo. Sa kabila ng tinatamasang tagumpay, may isang kaisipang nabuo sa kanyang pagkatao. At first, ang saya-saya ko that I was able to fulfill my vow to the Lord. Pero habang naglilingkod ako, doon ko nakita na ang liit pa rin ang tingin ko sa paglilingkod somehow. Parang ang tingin ko, pinili ako ng Diyos dahil kailangan niya ako. Hindi nagtagal, nabiyayaan din si Marvin ng sariling asawa. Nang mabuntis ang misis, nagtampo po ako kay Lord kasi ang feeling ko iniwanan niya ako sa ere. Lord, kala ko ba God will provide, ano mangyayari, and then nakita ko talaga yung sarili ko na nag-a-apply sa mga call center sa Pilipinas. Sinubukan ni Marvin na mag-apply bilang isang call center agent upang tulungan ang pamilya. Subalit, dumating ako sa time talaga na parang cycle lang talaga ng poverty yung dinaranas ko. I was earning money, dumating naman sa point na naka-pick up financially, pero even with that, walang blessing dun sa sitwasyon kahit anong gawin ko. Sa isang pagkakataon, nagulat siya nang maranasan niya muli ang dating sakit. Nag-pray ako, Lord, sorry, bigyan mo lang konting time. Sabi ko, I'll go back to pastoring. Nang gumaling, pinagpatuloy ni Marvin ang paglilingkod sa Panginoon. At doon ko rin natutunan na miserable ang buhay ko kung hindi ko siya susundin. Bumalik sa akin at pinaunawa sa akin ng Panginoon that I was created for a purpose. It's always good to be reminded na walang anumang pangyayari sa buhay mo na hindi saklaw ng pamamahala ng makapangyarihang Diyos.